At may tanong dito, si Ed Pen Curulio, no, kay Brother Ed Pen Curulio. Ask lang po, Brother John Ray, sino po ang maghahari ayon sa mga talinghagang ginamit ni Jesus? Sabi ganito ang paghahari ng Diyos. Wala pong iba, kapatid. Ang Diyos, ang Kristo, siya po ang maghahari. No? Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 15, 24 to 25. Ito po ang ating mababasa, kapatid. 1 Corinthians 15, 24, 25, ito ang ating mababasa. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. So ano daw? Si Kristo dapat maghari. Wala pong ibang tinutukoy dyan na maghahari sa kaharian ng Diyos kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang question, paano maghahari ang ating Panginoong Jesucristo sa atin? So sa aral ng simbahan, mayroong tinatawag na 3 decrees of spiritual warfare or spirituality. No, 3 decrees. Ano yon? Yung purgative state, illuminative, at yung unitive. So, dyan po natin mas madaling maunawaan ang paghahari ng Diyos. Kasi yung purgative state, ito po yung estado, mga kapatid, na tayo bilang makasalanan ay umiiwas na sa pagkakasala. Ibig sabihin yung mortal sin. Gusto na nating iwasan ang mortal sin. So, on process na tayo sa purgative state. Yun po ang na first step na naghahari ng Diyos sa atin. Kasi iniiwasan na natin ang pagkasala. Pangalawa, yung luminative state. Ano yung luminative state? Yung even venial sin, ayaw mo nang magkasala. So, yun po ang pangalawa. So, mas naghahari na naghahari na ang Diyos sa yun. No, kasi kahit venial sin, ayaw mo na. Pangalawa, yung unitive stage. Ano yung unitive stage? Yung para ka ng santo. Ano ang gawin mo, saan ka man magpunta, lahat ng lalabas sa bibig mo ay patungkol na sa Diyos. Wala ka ng pagnanasa sa mundo, wala ka ng anumang kahilingan para sa mundo. Tulad ni San Pablo, sa Galatia 6:14, anong sinabi ni San Pablo? Sa mundong ito, ako'y patay na. Patay na daw si San Pablo sa mundong ito dahil naghahari na sa kanya ang Diyos. So yun po ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos, na talagang unitive na tayo kay Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito sa Colosas 2:6-7, ito ang sinabi ni Apostol ng Pablo, kapatid, no? So ganito maghari dapat ang Diyos sa atin. Hindi yung doubted tayo ba na gagawin ko ba to? Kahit alam mong hindi pwede, parang kasi gusto mong gawin, parang mayroon pang mayroon pang pag-aalinlangan. So wala pa, hindi pa naghahari ang Diyos sa atin noon. Ang paghahari kasi ng Diyos, talagang suko natin sa Kanya lahat. Ano man ang mangyari, talagang sa Kanya na lahat. Ang ipinapaubaya mo na sa lahat ang pangyayari, kahit pugutan ka pa ng ulo. Dito sa Colosas 2:7, ang sabi ni St. Paul, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Yan po ang sinasabing unitive. Mamuhay na tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So yan po ang paghahari ng Diyos sa atin, na katulad ni Kristo. Diba? Sabi niya, Father, alisin mo po itong kupa. Pero ang iyong pong kalooban ang masunod. Ibig sabihin, talagang suko na tayo. Lahat ng gawin natin, saan man tayo magpunta, lahat ng sabihin natin, dapat ay naayon na sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Yun po ang paghahari ng Diyos sa atin. No?
tawag doon unitive stage. So mayroong tatlo yon, yung spiritual warfare na or 3 degrees of spirituality na naturo ng simbahan. Purgative stage, illuminative stage, at yung unitive stage. Ano yung purgative stage? Yung ikaw, pag-iwas mo sa mga mortal sin. So on process ka na sa pagpakabanal. At yung illuminative, even venial sin, ayaw mo nang gawin. Illuminative po yun. At in unitive, talagang nakipag-isa na tayo kay Kristo. Na handa na tayong mamatay katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa krus para sa kasalanan ng lahat at para sa ating sarili. Yun lang ang sagot natin, kapatid. Brother Romel, baka may nagtanong sa iyo dyan? Right. Nagpasalamat po, no, yung nagtanong kanina sa iyo, Brother John Ray. Salamat daw po sa pagsagot, si Rolliver Santiago. God bless. Bro, wala tayong sa punto por punto, no? Live. Sinubukan ko pong i-live yung punto por punto. Actually, naka-live nga dito 1 hour na, pero hindi po sila nakapag-set up. That's why wala pong live. Okay po. Hindi siguro na-inform yung mag-o-open sana. Pag na-open sana yon sa YouTube live stream, makapag-live na po yan kahit ako lang dito yung mag-live. Sabi nga dito ni Sister Ira, live ng PPP, wala sa YouTube. Dito nag-live sa YouTube. Yan, pasensya na po for the lapses po ng punto por punto, no? Ganyan talaga yan minsan. So, meron naman pong naka-live ngayon. At shout out muna tayo dito kay Brother Wendell Talibong, no, na nakapasok na po sa ating Zoom sa pagkakataong ito. Brother Wen, pagbati po, shout out. Hello, kumusta sa lahat ng ating mga kapatid, mga kasama, sa mga nagsubaybay sa atin. May nakausap ako kanina, si Marisa Wailis diyan sa Suminot. Palagi silang nagsubaybay. Si Mr. and Mrs. Rinaldo Dudong Vic sa Tubud, Lanao del Norte. Palagi silang nagsubaybay. Maraming salamat po. Balik sa inyo. Right, maraming salamat, Brother Wendell Talibong. Bro Romel, may tanong dito habang nandiyan si Bro Wendell, no? Sige pa. Yung kahapon ito actually, no, inislas ko. Bro Angel, dito sa amin sa Darasa Church sa Tanawan City, Batangas, kasalanan po ba yung mga nag-aalay ng alak at tinapay ay mag-asawang albularyo daw? Bro Wendell? Nag-aalay sila ng alak tinapay pero albularyo daw yung dalawa. Paano daw yun? Bawal talaga yan. Kung saan sila nag-alay, sa libing ba, para ba sa kaluluwa, saan sila nag-alay? Sa misa yata, yung alak at tinapay. Well, offertorio. Walang problema kung mag-offer sila. Akala ko para sa patay. Ang problema lang, karamihan kasi sa mga albularyo, sa totoo lang, may mga katikista na albularyo, may mga liminister na albularyo, no? May mga liminister na albularyo talaga, at mga manghihilot, pero di talaga sila naniniwala. Mayroon pang ina ng pare na albularyo, lolo ng pare na albularyo. Dahil para sa kanila, kahit nga sa loob ng simbahan, so wala mga background ng spiritual warfare, naniniwala talaga sila na ang sa albularyo ay sa Diyos ito. Meron ngang obispong naniniwala na ang albularyo ay sa Diyos. So, yun. Pero malinaw ang aral na ibinahagi ng mga exorcist na ang albularyo, manghihilot, mangtatawas, kumukuha ng kapangyarihan sa demonyo.
So paano yung Bro Wendell pag yung mga ganun naglilingkod sila, may ano sila sa contaminated sila. May epekto ba 'yon pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa nila kasi kung 'di ba naka-attach yung evil spirit kahit sabi magsubo sila, nagko-confess sila pero walang announcement, walang deliverance, walang exorcism ano. So ang iniisip ko 'yun, paano pag nakamatay nila yun, of course sa isip nila willing sila but wala silang idea na may something na o may possession pala sila, 'di ba? May sabi mo may lay minister, mga lingkod ng Diyos. So how about nasa state of grace naman sila pero wala silang idea doon, katulad nga yung sinasabi mo bishop siya. Bishop pare naniniwala sa albularyo, baka nagpa-albularyo pa si bishop. Halimbawa anon Bro Wendell, iniisip ko apektado ba yung kahit sabihin mong nasa state of grace siya, mayroon siyang mga gano'n na which is hindi niya alam na yung mga albularyo, nagpapa-albularyo siya. Wala siyang idea pero namumuhay siya ayon sa grasya, no? May epekto ba yan pag namatay siya kung saan siya pupunta? Connected ba sa kaligtasan yun, Bro Wendell? Well, may epekto talaga iyan, no? Kaya nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge, no? At ang epekto, bababa pa yan sa 4th and 6th generation. Kaya nga, kung maalala ninyo, di ko lang ipakita, parinig ko lang. Pare ito, araw-araw ng misa. Pero dahil may lulong albularyo, ito ang resulta. Hindi marinig yan. Walang marinig. Walang marinig yan. Oo. Sigaw yan sa pare, no? Na idinideliverance. So, ang naturang pare, gusto na siyang aalis sa kanyang pagkapare, no? Nanlamig siya. Pero dahil may mga ninuno na albularyo, apektado talaga. So, diyan makita natin na talagang delikado. So, ngayon, di alam, nag-serve siya. Meron talagang hadlang, no, sa mga grasya. Anong hadlang? Tulad na binigyan kita ng kindi, pagkatapos kinain mo pati ang balot ng kindi, di mo maramdaman yung tamis ng kindi. Dahil kinain mo yung balot. Ganon ang tinatawag na syncretism. May hadlang sa mga blessings dahil may nakatakip. Kung tandaan natin, ang paliwanag kasi sa simbahan, ang grasya ng Diyos ay para itong umuulan para sa lahat. So kung ang isang lupa ay tatanggap ng uwan, anong mangyari, tutubo talaga ang mga tanim. Pero kung ang naturang lupa, ang daming mga bato, mahirap tutubo ang mga tanim. Ganon din ang buhay natin. Kaya tingnan natin, wala ba dito mga bato sa mga superstitious beliefs? Mga bato sa mga kasalanan. No, may epekto talaga yan. Bakit? May halimbawa, di niya alam. Siya ay charismatic, siya ay Holy Name Society. Babae ito Holy Name Society. Palagi nagsimba. Pero dahil ang kaniyang mga ninuno ay albularyo, yon, di niya namalaya na may nakatago para sa kanyang katawan. Biglang nag-react lang. Hindi lang yan. Palagi nagsimba, pero albularyo ang kanilang mga magulang. Isang lay minister. Nagpunta na siya sa chief exorcist namin noon. Ang findings,
Dahil na-interview ng chief exorcist, ang findings ay psychological. Yun ang findings ng aming chief exorcist. Pero, nang na-interview ko siya, nakita ko talaga na-diagnose ko talaga na demonic dahil may mga connections sa mga albularyo niyang mga ninuno. Liminister ito, palagi nagsimba, palaging nangungumpisal, pero apektado sa kanya mga ninuno. Bakit? Una, bakit sinabi ng aming chief exorcist na psychological? Dahil ang problema niya, may kasama siyang lay minister na talagang hinahanap-hanap niya araw-araw. Gusto niyang makita ang kasama niyang lay minister. Di siya makatulog kung di niya yan makita. Kaya nagduda yung chief exorcist namin na baka bakla ito. No, kahit na sa interview namin nagduda ako. Di ka ba bakla? Sabi, hindi naman ako bakla, bro. Pero di ko maintindihan talaga. Bakit hanap na hanap gusto ko siyang makita. Nag-diagnostic prayer kami. Aba, grabe ang reaksyon. Grabe talaga ang reaksyon. Kaya nagwawala na. So, nag-report ako kay Father ng chief exorcist namin. Hindi ito psychological, Father. Dahil sa diagnostic interview, ilan na palang mga kapatid niya ang apektado na nagpatiwakal at patay. Nagpatiwakal talaga ilang mga kapatid niya. So imagine, ganun pala patago na umaatake ang mga kalabang espiritual natin sa pamamagitan ng panggagamot ng mga ninuno. Yan lang. Grabe, no? Ang tanong ko, Bro Wendell, paano pag namatay nga siya? Yun nga, namuhay siya ng tragedy pero hindi niya alam. Yung pagkamatay niya, ibig sabihin doon apektado ba yung kaluluwa niya pagdating sa judgment niya, sa particular judgment? Dahil bishop siya, pari siya. Kaso wala siyang, yun nga, lack of knowledge, no? Ang iniisip ko, hindi ba yung pasok doon sa yung no fault on their own? So may epekto ba yun na okay, kahit anong ginawa mo dahil nagpa-albularyo ka, kahit bishop ka pa, pwede bang like may impyerno na siya because of that, na apektado ang kaligtasan, gano'n, pag namatay, Bro Wendell? Well, kung tingnan natin ang ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, 45, 42, 46, diyan nagsimula na ipanalangin ang mga nangamatay. Ano po ba ang kasalanan nila? Ang kasalanan nila, amulet. No? Amulet, mga anting-anting. Anting-anting sila. May mga anting-anting. Pero iba kung pare o obispo na. Dahil sila mga mangangaral. Ano ang sabi? Pakibasa, Brad John Ray, sa Santiago Kapitulo, James chapter 3 verse 1. Santiago 3:1. Ito ang ating mababasa. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Ang mga nagtuturo hahatulan ng mahigpit kaysa iba. So, yung mga inosente na walang background, siguro yung may mga tungkulin sa simbahan, talagang mananagot talaga. Kaya nga, inaanyayahan bawat isa sa atin. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Doc and altum. Magpalalim kayo. Doc in altum. Sisiguruhin natin, yung bang paniniwala na yan ay paniniwala at turo ba yan ng simbahang Katoliko? Di makabatay sa ating opinion. Yan lang po. Kaya nga may kasabihan, Brother Wendell, no, na practice what you preach.